sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng bughaw at bahagyang maulap na kalangitan, banayad ang simoy ng hangin at kumikislap ang araw sa ibabaw ng ilog ng lungsod, marahang dumudulas sa tubig ang isang maliit na bangka, sakay sina Yoon Ian at Kim Young-hoon, may bahagyang ngiti si Yoon Ian habang nagsalita, tila binabalikan ang isang mahalagang alaala, kasama ko si Kim Young-hoon na naglakbay patungong Changho Castle. Dagdag pa niya, may tinig ng kapanatagan, palsipikado ang aming mga pahintulot at nakabili kami ng isang manor gamit ang perang nakuha mula sa mga tulisan. Sumunod ay isang tagpo kung saan nagduduelong magkasama sina Yoon Ian at Kim Young-hoon. Ang tunog ng espada ay sumasabay sa tibok ng kanilang puso, patuloy ang tinig ni Yoon Ian. Pagkatapos noon, gaya ng sa aking nakaraang buhay, tinuruan ko siya ng pagbasa, pagsulat, at sining ng pakikidigma. 2 buwan ang lumipas. Sa loob ng isang tahimik na silid, nakaupo si Kim Young-hoon, nakapikit at nakapako ang isip sa malalim na konsentrasyon. Sa paligid niya, umiikot ang mga lotes na yari sa makukulay na enerhiya, at mula sa kanyang katawan ay umaagos ang bughaw na liwanag na tila humahaplos sa hangin. Nang masilayan ito, bahagyang napabuntong hininga si Yoon Ian, may mahinahong titig, mas mabilis siyang lumalakas, sumunod na bulong, may bahid ng panghihinayang, nakakapanlumo, pero palagi namang ganito. Mataman siyang nakatingin kay Kim Young-hoon at nagsalita ng seryoso, may mga tao na ginugugol ang buong buhay upang maabot ang peak realm, habang ang iba, dahil lamang sa paggabay ng isang peak master at sa unang klaseng sining ng pakikidigma, ay nalalampasan ito at diretsyong umaakyat sa Three Blossoms Crown Peak. Nang matapos si Kim Young-hoon, lumapit si Yoon Ian na may ngiting tagumpay, binabati kita, bago mo palubos na matutunan ang pagbasa at pagsulat, naabot mo na ang Three Blossoms Crown Peak. Agad siyang nilingan ni Kim Young-hoon at mariing tumugon, maging ako'y namamangha, nataglay ko pala ang ganitong talento sa pakikidigma. Huminga ng malalim si Yoon Ian at sa kanyang isipan ay sumulpot ang isang alaala, ngayon ko lang naisip, matapos maabot ni Kim Young-hoon ang Three Blossoms Crown Peak, ni minsan ay hindi kami nagkaroon ng isang tunay na duelo, dagdag pa niya, may seryosong tinig, ako palagi ang nagsasanay sa ilalim niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kaluban ng espada at nagpatuloy sa isip, pero paano na ngayon, ako, na nasa Peak Realm, at si Kim Young-hoon, na bagong pasok sa Three Blossoms Crown Peak. Sa sandaling yun, may kumpiyansang hamon mula kay Yoon Ian, kung ganun, magduelo tayo. Dahan-daang tumayo si Kim Young-hoon at may bahagyang ngiti, ayos lang ang duelo, sa pagkakataong ito, pakiramdam ko'y maaari kang ang manalo. Makalipas ang ilang sandali, sa malayo ay bumungad ang naglalakihang berdeng kabundukan, nababalutan ng malamlam na hamog. Sa isang bahagi nito, nagbabanggaan ang 2 anino, sina Yoon Ian at Kim Young-hoon, gamit ang kanilang nakamamatay na teknik, mula kay Yoon Ian, ang Sever ang Mountain Sword Technique, at mula kay Kim Young-hoon, ang Second Strike Entering the Mountain, sumabog ang lupa at hangin sa tindi ng kanilang salpukan, nilalamon ng alikabok at liwanag ang paligid ng kanilang labanan. Sa sandaling yun, nag-ipon ng bughaw na enerhiya si Kim Young-hoon, kumikislap at kumukulo sa paligid niya habang inihahanda ang mabagsik na ataking tinawag niyang The Severing Pulse Blade Collides with Dragon Tomb. Sa himpapawid, gumuhit ang mga linya ng enerhiya, asul at pula, na tila nagtatagpo at nagbabanggaan sa pagitan nila. Nang masilayan ito, mariing nag-isip si Yoon Ian, may inis sa tinig ng kanyang isip, buwisit, tinutulak paatras ang bughaw kong linya. Kailangan kong umiwas. Ngunit agad niyang itinuwid ang sarili, binabalanse ang katawan laban sa malakas na bugso ng hangin, hindi, kapag umiwas ako, lalo lang akong maitataboy. Sumidhi ang titig ni Yoon Ian, at sa ilalim ng kanyang hininga ay bamulong, hindi ko alam kung bakit, pero may nag-aalab na diwa sa loob ko na ayaw magpatalo, bakit? Habang pinapakawalan ni Kim Young-hoon ang kanyang atake, mariing idinugtong ni Yoon Ian, puno ng determinasyon, tama. Sa buhay na ito, ngayon ang pagkakataon kong talunin siya, marahil ito na ang huli. Sa isang iglap, nagkiskisan ang talam ng kanilang mga espada, at sa banggaan ay sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Patuloy na nag-isip si Yoon Ian habang nakikipagsagupaan, patuloy siyang lalakas sa nakakatakot na bilis, sa susunod naming laban, baka hindi ko na siya kayang titigan ng diretsyo. Ilang saglit pa, napatilapon si Yoon Ian sa lakas ng hampas ni Kim Young-hoon. Mariin niyang kinuyam ang kanyang damit sa braso, nagngangalit ang ngipin, ang kababalaghang ito, na nasa gilid lamang ng Three Blossoms Crown Peak,
Siya ang huling pagkakataon kong talunin sa buhay na ito. Mabilis niyang inilabas ang dalawang matutulis na sandata mula sa kanyang kasuutan, at mariing nagwika, "Oo, mananalo ako." Sa isang kisap mata, ibinato niya ang mga yon ng buong bilis patungo kay Kim Young-hun, kasabay ng matatag na tinig sa kanyang isip, kahit ilagay ko pa sa panganib ang lahat. Mabilis namang sinalag ni Kim Young-hun gamit ang kanyang espada ang mga matutulis na bagay na lumipad sa kanyang direksyon. Sa sandaling yun, kumislat ang isipan ni Yun Ian, mahigpit ang hawak sa espada habang nakatitig sa kalaban sa di kalayuan. "Oo, nabasag ko ang ritmo ng kanyang tindig." Patuloy niyang sinabi, habang ang dulo ng kanyang espada ay nakatarak sa lupa, tila naghahanda ng biglaang pag-atake. "Pagdating sa tunay na karanasan sa labanan, lamang ako." At sa isang iglap, malakas niyang inangat ang espada mula sa lupa, nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa lupa na dumiretso sa direksyon ni Kim Young-hun. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi si Kim Young-hun, "May halong paghamak at kasiyahan, ipapakita ko sa iyo ang tunay na larangan ng Three Blossoms Crown Peak." Nang marinig yun, nanlaki ang mga mata ni Yun Ian, at sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw ang babala, "Ano ito? Bawat himaymay ng aking pandama ay sumisigaw ng panganib, may paparating na napakalaki." Sa sandaling yun, itinaas ni Kim Young-hun ang kanyang espada at ginamit ang kasanayang tinatawag na Blade 4, kumislap ang talam sa bughaw na enerhiya, at mula rito'y kumawala ang bugso ng hangin na umalon sa paligid. Sa isang malakas na hampas, ibinagsak niya ang nakamamatay na teknik, tuwirang nakatutok kay Yun Ian, dahilan upang yumanig ang lupa at sumabog ang hangin sa tindi ng tama. Nang makita ito, matalim ang titig ni Yun Ian sa paparating na atake. Sa kanyang isipan, mariin niyang winika, may apoy ng determinasyon sa mga mata. "Kung tatanggapin ko ito ng harapan, mapupunit ako." Pero, itinataas niya ang espada, naghahanda sa sariling kontra-atake, ang Severing Mountain Sword technique na aking pinagpraktisan, isang walang kapantay na sining ng pakikidigma na nilikha ng henyo na si Kim Young-hun, na minsang nakaabot sa 5-path core. At sa isang iglap, pinakawalan ni Yun Ian ang kanyang nakamamatay na kasanayan, Severing Mountain Sword, Empty Valley Echo. Sumalpok ang dalawang atake, nagliyab sa gitna ng banggaan, at sumabog ang paligid sa lakas ng enerhiya. Mula sa malayo, tanaw ang alon ng alikabok at yumanig ang lupa. Makapal ang usok na bumalat sa paligid, habang unti-unting humuhupa ito, lumitaw ang isang figura sa gitna ng alikabok, nakatayo at matatag. "Ho-ho, kamangha-mangha," mariin itong sambit. Napataas ang kilay ni Yun Ian, habol ang hininga, at sa isip ay napabulalas, "Naisalba mo ang sarili mo mula sa kontra-atake ko, karaniwan, dapat nabasag na ang iyong espada at natilapon ka na palayo." Ngunit biglang nahulog sa lupa ang kalahating putol ng espada. Mariing wika ni Kim Young-hun, "Mukhang ito na ang aking pagkatalo," dagdag pa niya, habang nakatitig sa sirang sandata. "Kapag nabasag ang sandata, kahihiyan yun para sa sinumang mandirigma, ngunit, mahusay at batikan ka nga." Dahan-daang ibinalik ni Yun Ian ang espada sa kaluban, at may kalmadong tinig ay sinabi, "Huwag kang mag-alala, mula ngayon, hindi na ako muling mananalo laban sa iyo." Dagdag pa niya, "May matatag na liwanag sa mga mata, sa laban natin ngayon nagtatapos ang lahat, hindi ko na malalampasan si Kim Young-hun hanggang sa susunod kong buhay." Makalipas ang ilang sandali, habang tanaw ang kanilang tinutuluyan, mariing wika ni Yun Ian, "Ngayon na naabot mo ang Three Blossoms Crown Peak, may inihanda akong regalo." Sa loob ng silid, may pagtatakang tugon ni Kim Young-hun, "Hindi ba't ang laban natin kanina ang regalo ko? May iba pa?" Agad na sumagot si Yun Ian, may dalang ilang makakapal na aklat. "Oo, ito." Iniabot niya ang mga libro at ipinaliwanag. Ito ay isang manual ng sining ng pakikidigma na tinatawag na Record of the Martial Arts Surpassing Through Cultivation and Leaps. "Binili ko ito mula sa isang matandang lalaki," sabi niya. "Ang pinakamababang antas para makapasok dito ay ang Three Blossoms Crown Peak." Patuloy na wika ni Yun Ian, may kalmadong ekspresyon habang nakikita niyang kinuha na ni Kim Young-hun ang mga libro. "Sinubukan kong basahin ito, ngunit hindi ko maunawaan, kaya ibibigay ko na lang sayo." Mariing tugon ni Kim Young-hun, puno ng determinasyon, "Oh, tila itinadhana ang pagkakatagpo natin sa aklat na ito, buong puso ko itong pag-aaralan." Makalipas ang ilang sandali, makikita si Kim Young-hun na seryosong nakaupo sa sahig, nakalapat ang mga paa sa pagkakakros, habang masidhing binabasa ang mga pahina. Kasabay nito, naririnig ang tinig ni Yun Ian sa pagsasalaysay. Matapos ang mga aralin sa pagbasa at pagsulat,
Nilamon ni Kim Young-hoon ang lahat ng 6 na tomo ng Record of the Martial Arts Surpassing Through Cultivation and Lapse. 4 na buwan ang lumipas, sa isang umagang maganda ang panahon, mula sa labas ay tanaw ang kanilang tinutuluyan, mabilis na pumasok si Yoon Ian, may bakas ng pananabik sa mukha at daladala ang isang supot, Brother Young-hoon, may dala akong pera, malaki ang nahuli ko ngayon, kaya malaki rin ang pabuya. Ngunit bigla siyang natigilan ng mapansing wala si Kim Young-hoon sa loob. Mariin niyang tanong, ano, wala siya. Napatingin siya sa mga librong nakalatag sa sahig, ang mga librong minsan niyang ibinigay. Walang bakas ng kanyang presensya, malamang umalis siya ng tuluyan. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, unti-unting lumitaw si Kim Young-hoon mula sa isang spatial void. May nakakatakot na ngisi sa labi, halos mapasigaw si Yoon Ian sa gulat. Nang makita ni Kim Young-hoon ang reaksyon niya, malakas itong tumawa habang unti-unting naglalaho ang itim na usok mula sa spatial void. Hahaha, sinubukan ko ang isa sa mga teknik na nakasulat sa Record of the Martial Arts Surpassing Through Cultivation and Lapse, hindi mo talaga ako naramdaman. Dagdag pa niya, may paghanga sa tinig, ang aklat na ito ay tunay na pinakamataas na antas ng sining ng pakikidigma. Nanlaki ang mga mata ni Yoon Ian, at sa isip ay bamulong, yan, ang kakaibang teknik na ito. Patuloy niyang sambit habang bumabalik sa alaala ng nakaraan, sa nakaraang buhay ko. Ginamit lang ito ni Kim Young-hoon matapos niyang maabot ang 5-path core, pero ngayon, sa buhay na ito, wala pang 1 taon mula nang bumalik kami sa nakaraan, kaya na niya itong gamitin. Patuloy sa pagtawa si Kim Young-hoon, puno ng kasiyahan, hahaha, isa lang ito sa mga teknik na nakatala sa aklat, para kahit isang tulad mo na nasa peak realm ay hindi makaramdam nito, kung nanaisin ko, maaari kong patayin ng sinuman. Umiling si Yoon Ian, mahina akong nagwika sa sarili, tulad ng inaasahan, ang talento ay. Ngunit hindi niya natapos ang iniisip nang magsalita si Kim Young-hoon, sa anumang kaso, balak kong maglibot sa mundo ng pakikidigma upang makakuha ng tunay na karanasan sa labanan. Sasama ka ba, Brother So? Tugon ni Yoon Ian, may mahina akong ekspresyon sa mukha, ang mundo ng pakikidigma, sabi mo, hindi na lang, Brother Kim. Mariing tanong ni Kim Young-hoon, may halong pagtataka, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag agad ni Yoon Ian, puno ng determinasyon ang tinig, sa tingin ko, kailangan ko munang patatagin ang aking antas sa peak realm ng mas matagal, sumang-ayon si Kim Young-hoon habang hinahaplos ang kanyang baba, tama, nasa unang yugto ka pa lang ng peak realm, at hindi mo pa kayang gamitin ang sword threads. Sa sandaling yun, nag-cruise ng mga braso si Yoon Ian at ngumiti ng pilyo, oo, totoo yan. Pero, nagkaroon din ako ng interes sa Imperial Court. Mariing tanong ni Kim Young-hoon, may halong pagtataka, ang Imperial Court. Sumagot si Yoon Ian, habang ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana ng kanilang silid. Kung maglilingkod ako sa pamahalaan, balang araw, makakatulong ito sa'yo, Brother Kim, na aktibo sa mundo ng pakikidigma. Ngumiti si Kim Young-hoon, bahagyang tumango, hey, Brother So, lubos akong nagpapasalamat. Isinalaysay ni Yoon Ian, kaya napagpasyahan naming maghiwalay muna ng landas. Siyempre, may iba pa akong dahilan sa pagpasok sa Imperial Court. Mula sa labas, tanaw ang matayog na gusali ng Imperial Court habang nagpapatuloy ang kanyang tinig. Noong panahon ko bilang estratehista ng Miriam Alliance, natutunan kong mas malalim ang ugnayan ng pamilyang Maharlika ng kahariang yon sa mga cultivator kaysa sa alinmang pangkat. Sumunod na tagpo, makikita ang mga bagong recruit na nakahanay sa harap ng mga kawal habang nagsasalaysay si Yoon Ian, may bulong-bulungan na ang pamilyang imperial ng yon ay isang sangay ng Cultivation Path Clan, kaya una akong nag-apply sa militar ng kahariang yon, dahil kilala na ako sa mundo ng pakikidigma bilang isang bounty hunter, mainit nila akong tinanggap, at nang makapasok ako sa hukbo, mabilis kong nakuha ang kanilang tiwala at umangat hanggang sa maging general. Makikita si Yoon Ian na nakatayo ng marangal, nakasuot ng marangyang kasuotan ng isang mataas na opisyal ng militar. Pagkatapos, nag-apply ako sa Imperial Guard at pumasa ng walang aberya. Lahat ng ito, natamo ko sa loob lamang ng 5 taon mula nang ako'y bumalik sa nakaraan. Sa sandaling yun, isang lalaking mas mataas ang ranggo kaysa kay Yoon Ian ang mariing nag-utos, may awtoridad sa tinig, ang misyon mo ay bantayan ang kanyang kamahalan, ang emperador, kapalit ng iyong buhay. Bilang isang nasa peak realm, higit pa sa sapat ang kakayahan mo. Agad na inilapat ni Yoon Ian ang kamay sa kanyang dibdib, hawak ang espada, at tumugon ng may matatag na tinig, oo, itatatak ko yan sa aking isipan. Makikita siyang naglalakad sa mahabang pasilyo ng Imperial Court, matikas ang tindig.
Kasabay nito, patuloy ang kanyang pagsasalaysay. Ako'y inilagay sa Imperial Shadow Guard, at sinanay sa loob ng 4 na buwan sa mga teknik ng paglilihim at pagtatago ng presensya, bago tuluyang italaga sa pagbabantay sa emperador. Patuloy na paglalahad ni Yun Ian, habang sa itaas ay tanaw mula sa malayo ang isang lalaking nakaupo ng marangal, at sa ibaba na may nakahanay ng tuwid ang mga kawal. Sa wakas, dumating ang araw na haharap ako sa emperador. Ngunit biglang natigilan si Yun Ian, nanlaki ang kanyang mga mata, at sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang tinig ng pagkabigla. Noong araw na yun, may natuklasan akong lubhang nakakagulat. Sa gitna ng marangyang bulwagan, nakita niya ang emperador na nakaupo sa kanyang trono. Ang paligid nito ay nilulukob ng mga pulang guhit ng enerhiya na gumuguhit sa hangin na para bang may sariling buhay. Mariin ang tinig ni Yun Ian sa kanyang isipan, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang emperador ay isang cultivator.